Hello mga idol, magandang gabi po sa inyong lahat. Kumusta na po kayo? Sana nasa mabuting kalagayan po kayo. At ako naman ay nakaka-rest na sana at makatulog na sana. Kaso lang nag-spray si Baba ng Baygon. Kasi maraming lamok nakapasok sa loob. Kasi naglalaro yung mga bata, labas-pasok sa loob. Tapos yung door ay laging naka-open. So, maraming lamok sa loob. Lipat tayo ng pwesto guys. Kaya nag-connection ako dun. Lipat tayo dito. Andito ako sa grahe, nakatambay. Dito sa may grahe ng sasakyan. Lumabas ako guys kasi nag-spray si Baba ng Baygon sa loob. Marami kasing lamok. Sana samahan niyo po ako dito na mag-live tayo. Tagal ko na gusto mag-live guys, kaso lang sobrang busy ko sa trabaho at maliit lang ng rest ko. Konting oras lang. Ito, kinagat ng lamok. Hindi yan pimples guys ha. Kinagat ng lamok yan. Kaya kanaganyan. Wala po akong pimples, kinagat ng lamok. Kaya nag-spray ng Baygon ng amo ko. Ngayon, pinalabas ako kasi hindi ko kaya yung amoy ng Baygon. Kumusta na po kayo mga idol? Gusto ko kayong gusto kong samahan niyo po ako sa ngayon. Dito ako nag-iisa sa labas. Umalis po sila. Malaki yung bahay. Sobrang laking bahay guys. Ako lang isa katulong dito. Sobrang laki ng bahay. Ayun guys. Tsaka may pa yan doon sa labas. Ayan. Malaki yan. Sobrang laki yan. May 4 na 3 kwarto pa dyan doon banda. Kasada na yan dyan guys. Tapos dyan may bagong dyan. Bagong patayuan ng pa lang sila. Naglilinis pa lang sila ng area para tayuan ng bagong bahay. Kaya mga idol, kamusta na po? Sana nasa mabuting kalagayan po kayo. Dito naman sa akin, okay naman ang amo ko dito eh. Walang problema. Kahit magtapon ako ng basura, tinitingnan nila ako, parang hindi ako mapahamak doon sa kanto. Marami kasing tambay dyan na malalaki sa mga tapunan ko ng basura. Kaya may CCTV nakatutok. May CCTV guys. So, 2 CCTV niya nandun sa gate banda yung isa. Yun. Tapos yung 2 doon naka yung isa, tapos yung isa doon nakatutok tapos doon sa kanto banda doon yung kanto na tapunan ko ng basura. Kaya nakatutok yung CCTV sa akin. Alam nila yun na tapos na ng trabaho ko. Patulong na sana ako, kaso lang sabi ni Baba, kaya ko ba daw yung amoy ng Baygon. Kaya lumabas ako dito kasi pag mamoy ko yung Baygon or perfume, sumakit yung ulo ko at masusuka talaga ako sa baho. Yung perfume kasi guys, binabawalan ako ng amo ko kasi magsusuka ako pag makaamoy ako ng perfume. Hindi ako gumagamit ng perfume. Araw-araw naman ako maliligo. Ayan, mahina kasi yung signal eh. Alam niyo ba guys, hanggang ngayon kahit wala ng COVID, nagmamas pa rin ako kasi pag makaamoy na ako ng perfume or yung buhor kasi dito yung masakit sa ilong, tapos kinagat ng kinagat ng lamok dito pa Tanong ko lang po guys, sino po dyan yung mga ginugulo kasi ako ng ex ko eh.
Ang tagal-tagal na namin naghiwalay, 2019 pa, na ginugulo niya ako palagi. Hindi siya makamove on, hindi niya makita yung mukha ko. Tagal ko na siyang pinapalaya. Kasi ayaw niya nung hindi naman kami kasal. Kaso lang, iwan ko lang kung bakit habol-habol na siya sa akin. Kasi sabi niya, kahit saan daw ako magpunta, susundan niya ako. E di wow. Wala naman siyang ibang habol sa akin, kundi pera eh. Pera, pera, pera. Magpapadala ako ng pera, allowance ng aking anak. Galit na galit siya. Kahit hindi para sa kanya yun. Yung mga padala kong pera, para allowance ng mga anak ko, hindi para sa kanya. Ayun, pag magalit siya, nagbabanta ng patayin ako, o papatayin niya anak ko. O diba? Ano bang dapat kong gawin, mga idol? Kasi tagal na kami naghiwalay niyan. Noon kasi, halos lumuhod ako sa kanya para lang sa mga anak namin. Halos araw at gabi ako, kahit nagtrabaho ako, umiyak ako para lang maayos ang pamilya namin. Pero hindi kami kasal noon. Hanggang ngayon, hindi kami kasal hanggang nahiwalay na kami. 11 years kami 11 years po kami nagsama. Wala akong balak na mag-abroad sana kasi may negosyo, may maliit na negosyo lang kasi po. Yung ko doon sa Pinas pa ko noon. May baboyan kami, nagtitinda ng mga gulay sa palengke, nagtatanim ng mushroom, kami din nagbibenta. Kaso lang, yung ugali niya kasi, kahit na may anak ako maliit, bagong panganak ako yung kumakayod. Siya yung nagsusugal, nag-iinom, tapos umuwi ng sobrang hirap po. Hi, good morning, Ma'am Shi. Good morning. Good morning na pala. Sobrang hirap yung kalagayan ko noon. Kahit buntis ako, kumakayod po ako sa bukid, parang hindi kami magutom. Habang siya po, nagwalwal sa barkada, umuwi ng ilang araw, minsan umuwi ng 2 linggo, minsan din, umabot pa ng 1 buwan. Tapos, pag makapera siya, ay itatry ko minsan na hingian ng pambili ng bigas. Naku po, lumayas, hindi magbigay. Mas priority niya yung mga barkada niya noon. Ngayon, naghahabol-habol niya, pinapalaya ko na. Hahay, buhay. Hindi na ako nakialam sa kanya ng kahit anong gagawin niya. Hindi ako naghanap ng income niya. Noon pa yan. Hindi yan nagbibigay ng income. Kulang pa yan sa kanyang bisyo. Nagbibigay yan sa mga anak ko lang. Sa akin, hindi. Noon, halos ako lumuhod sa kanya kahit nandito na po ako. Umiyak ako araw at gabi, hindi ako makatulog. Sobrang depression ko. Kung hindi lang marunong ako dala ng problema. Naku po. Yung depression. Sobrang depressed ko talaga sa ex ko. Hanggang ngayon po, lagi siyang nanggugulo sa akin. Wala na eh. Ayaw ko na talaga. Nakamove on ako. Tagal na. Sabi niya sa akin noon, lumayas ka dito kasi hindi mo lugar dito. Umalis ka dito sa bahay. Ganon. Ngayon, nandito na ako. Hindi niya alam yung mga plano ko sa buhay. Matagal na ako dito, mga idol. 7 years na po ako dito. Wala akong nakitang pundar. Halos sahod ko, pinapadala ko sa kanya. Ngayon, nung unang yung unang kontrata ko, nakabudget talaga, bahay, lote, bahay talaga, lote. Yung plano ko pag alis, hanggang ngayon, hindi ko talaga yan nakalimutan. Yun pa rin ang goal ko.
abroad ako kasi goal ko, bahay, lote. Gusto ko na may sarili ito pundar. Nung unang kontrata ko, pangatlong sahod ko, budget ko na sa budget ko pang bahay. Hanggang umabot ng 11 months ata or 10 months. Umabot ng 10 months. Doon ako na nalaman na wala pala siyang ginagawa. Sinusugal niya yung mga padala ko lahat. Niinom, lagi nilalasing kasi nagsumbong yung kapitbahay namin na lagi nasa sugalan. Sabi ko, nasana yung mga materials na sinabi ko na kabudget sa pera pinapadala ko kasi gusto ko ng isang kontrata lang sana. Pagkatapos ng kontrata ko, uwi sana ako. Sabi niya, ay, wag mo nang hanapin yung mga materials kasi susurprise kita pagkatapos ng bahay. Ay, naku po. Natapos na lang yung isang kontrata ko, mga idol. Hanggang 23 months, 22 months, doon ko nalaman. Kasi iyak na iyak siya ng madaling araw. Lasing, galing sa inuman, galing sa sugalan. Alam mo ba yun? Sobrang iyak na ng lagi sa akin nagsusuri. Di ko alam kung akala ko na disgrasya. Iyak siya ng iyak kasi wala palang pinapatayong bahay. Walang nabiling pundar. Walang napatayong bahay. Kahit anong pundar, wala. Doon na siya na Kaya hiniwalayan ko talaga siya. Habang iniisip ko na lagi niya akong ginugulo. Nung kuna niya po ako Kaya yung hiniwalayan ko na siya na kaya pagpahiwalay na talaga ako nung unang kontrata ko pa. Tapos nag-extend na naman ako. Pag-extend ko, syempre wala namang asawa na masira yung pamilya, 'di ba? Nang dahil sa mga anak ko, nagkaayos pa, gusto maayos yung pamilya namin. Pagkatapos ng kontrata ko, extend ako ulit ng isang kontrata, another 2 years contract. Hindi ko pa rin nakalimutan yung goals ko. Bahay, lupa pa rin, bahay, lupa. Yung goals ko kasi pag ako yung magplano, hindi ko yan bibitawan hanggat hindi ko makamit. Kaya tuloy pa rin ako, hindi ako umuwi, nag-extend po ako ng another 2 years. Hiwalay na kami. Ito yung panganay ko. After po ng 2 years, naghiwalay po kami. Hiniwalayan ko yung papa ng mga anak ko. Pero after a few months, kinakausap ako palagi ng aking panganay kasi yung mga anak ko babae 2. Sabi niya, mama, sana maayos yung pamilya natin. Hindi naman ako magulong tao Nakakaintindi naman ako. Di napapakamartir ako ng dahil sa mga anak namin. 2019 December po ang end of contract ko sa unang kontrata ko. Na-failed yung pangarap ko nung unang kontrata. So, pag continue ko ng kontrata ko, another 2 years. Alam nyo ba yung mga idol, sobrang martyr ko talaga nung mga time na yun. Nang dahilan talaga sa mga anak ko, iniisip ko mga anak ko, ganito, ganyan. Wala naman talagang
mag-isip ng pamilya, masira yung pamilya ba, 'di ba? Nagpakatanga na naman ako. Kasi sabi niya magbago ng buhay na siya. Nagbagong buhay na 1 buwan lang po, 3. Dahil sa mga anak ko, sabi ng anak ko yung panganay. Ako na bahala dito mama, magpatayo tayo ng bahay para pag uwi mo. Wala na ka nang maisipin na wala tayong bahay, wala tayong lupa. Iniisip ko ng ilang bisis, sabi ko sa sarili ko, kapag ituloy ko yung mga ganito, patay. Mahirap makapartner ka ng bisyoso. Sobrang hirap mga idol. Grabe yung mga karanasan ko. Kung hindi lang ako marunong magdala ng depression, problema. Siguro yung mga nagbabiral na mga nagbigti. Naisipan ko yan.